40 years na ang foresight ng ating dating Pangulo na mangyayari ito. At ito ngayon, nasa harap natin ngayon, mga kababayan. So, ibig nyo sabihin, lahat tayo ngayon, maka-China o maka-Russia? Hindi po. Ang gusto ng ating dating Pangulo ay kaibigan natin ang lahat ng mga bansa at tayo ay maging pro-economic country. Hindi tayo pro-military country. Hindi ko po sinasabi at minamaliit ang ating sandatahang lakas. Hindi po, tama, magpalakas tayo. Dapat lang. Pero hindi dapat yan ang binabandera natin. Totoo lang, ako gulong-gulo doon sa pinamamalita natin na nagpapalakas tayo. Hindi. Dapat nga, nililihim yan. Oo, pero dapat ang unahin natin, ang kababayan natin, ang mga Pilipino maging malakas. Sila muna. Yes. Paano sila magiging malakas? Iahon natin sila sa kahirapan. Kapag yan kumain na ng tama sa 3 beses sa isang araw, may magandang trabaho, may magandang sweldo, may tahanan na pwede niyang tawagin na kanyang kaharian. Yan ang magiging pinakamatibay na Pilipino. Yan ang pinakamatibay na ating sandata. Yung healthy na Pilipino. Kaya sa totoo lang po, lahat ng ito, sinabi na sa atin ng dating Pangulo. Hindi na ito bago. Parang rewind lang. Rewind lang natin. Lahat ng sinabi niya, nangyari. Kaya sana, ako naman din po ngayon, ay nananawagan sa lahat din ng mga kasama natin, na sana, kanina, inis na inis ako, pagising ko. May impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiya niyang ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika? Wow! Talagang ako po, hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin?